mag-aaral naman o kakain naman ang mga salita ng Diyos. Sabi nga ng ating pagtatali kanina. And please open our Bible in the book of Deuteronomy, chapter 15, from verse 12 hanggang verse 18. Deuteronomio, kapitulo 15, talatang 12 hanggang sumusunod na mga talata. Yan. Ito po ang ating pong matutunghayan. Kung ang iyong kapatid na Hebreyong lalaki o babae ay ipagbili sa iyo at maglingkod sa iyo ng 6 na taon, sa ika-7 taon ay palalayain mo siya. At kapag pinalaya mo siya, ay huwag mo siyang paalisin na walang dala. Bibigyan mo siya ng sagana mula sa bunga ng iyong kawan, sa iyong giikan, at mula sa iyong pisaan ng alak. Kung paanong pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos, ay gayon mo siya bibigyan. At alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon na bagay na ito. Kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat mahal ka niya, at ang iyong sambahayan, sapagkat kinalulugdan mo siya, ay kukuha ka ng isang pambutas at butasan mo ang kanyang tainga sa pintuan, at siya'y magiging iyong alipin magpakailanman. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong aliping babae. Hindi dapat maging mabigat sa iyo kapag pinalaya mo na siya mula sa iyo, sapagkat sa kalahati ng halaga ng iyong upahang alipin ay naglingkod siya sa iyo ng 6 na taon, at pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang mga salita sa ating pong kalagitnaan. Patuloy po tayong humingi ng paspas sa ating pong Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na dakila, Diyos na siyang nagmahal at umibig sa amin, Diyos na kung saan, Panginoon, marapat lamang na kami rin po ay magpukol ng aming pong taus-puso pagmamahal sa iyo. Pagmamahal na bunsod ng may taus-pusong paglilingkod. Panginoon, basbasan mo po ang mga talata na amin pong binasa. Lapatan mo po ito ng angkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong habang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po namin, O Diyos, ipinagkakatiwala. Buksan mo po ang puso ng bawat sa puso amin. Inakit po namin, O Diyos, ang paspas. Dahil sa iyong paspas, Panginoon, inakit din po namin ang tagumpay ng aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian ng kadakilaan. Ito ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Diyos at aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Bigay po natin the best luck. Okay, Pastor Panginoon. Lord, God, pagkakot po yung mga po. Hinayin po natin ang kanya po mga salita. Anong gusto nyo? Mabuting balita? O masamang balita? Meron po mga masamang balita. Ang unang masamang balita o pangit na balita
yung po mga maliliit na bata na nag-aaral, elementary yata, doon po sa Thailand. Sila po ay nasunog. Nung sila po ay galing po sa field trip. Nahigit 20 bata ang namatay. Maliliit na bata. Ito po ay nangyari, Teachers Month. October lang po nangyari. So, kung ating sisipatin, kung atin pong, sabi nga kanina, yung word ng empathy, when we put ourselves in the shoes of others, ano ating mararamdaman? Diba? Sakit ano? Damdamin ng mga magulang. Tapos nung napapanood ko pa yung video, sa saya nila, nagkakantaan sila, nagkakatuwaan sila. Hindi nila alam, hindi na pala ang huling yugto ng kanilang mga buhay. Kasama yata ang 3 teacher na nasunog. Ang pinagtataka ko, bakit yung driver hindi? At bakit hindi pa lang kumuha ng mga matitinding hakbang? Para pukpukin na lang yung mga salamin noon, mayroon namang fire extinguisher na hawak. Pero, yun talaga. Yung kalunos-lunos na nangyari. Hirap po ng palalagayan nila. Ang hirap yata mamatayan ng bata, ng anak. Parang ang hirap, di ba? Ang hirap harapin yung ganong sitwasyon ng buhay. Mabuting balita po kayo. Masamang balita. Isa pa pong pangit na balita. Kaya ito po yung akin pong binuhang talata. Significance of 7. Kasi po, nung nakaraan ako, October 7, 2023, hindi nakakaalam what happened. Ano po ang big event? Lumulantang ng buong mundo. Yun pong nilusog ng Hamas ang mga Israelita nung sila po ay nagdiriwang ng kanilang festival. At doon po sa senaryo na yon, dami pong namatay, ang dami pong pinatay. Dito po, yung Teachers Day na namatay ito sa Thailand, may 2 po ang namatay. Pero doon po sa naging casualty noong October 7, 2023, 1,139 ang casualty. Habang sila po ay nagdiriwang, nagkakasiyahan, bigla po sila nilusog ng mga Hamas. At sabi po sa ulat na aking nakalap, meron pong 695 civilians, including 38 children, patay. Died on the spot. Meron pong 71 na mga foreign national ang nadamay. Meron pong 373 members of security forces. Casualty din po. So, meron pong 364 civilians na doon saan, doon naman po, pagdating nila na tinatawag Nova Music Festival. Ang mga nakaranas ng mga matitinding mga kapighatian during that time. At meron pa pong 250 na hinostage. Kaya yun pa yung kanilang sinagip. Hindi ko alam kung ilan ang nasagip, ilan ang nasama sa mga casualties. Bukas po, meron po akong invitation. Hindi ka na pwede sabihin kasi nakalive pala ako. Okay, hindi ko na sabihin.
Kasi po, medyo secret po yung yung fellowship na yun, yung conference na yun. Exclusive lang sa mga naimbitahan. Okay. Baka may mga kapas dyan, diba? Okay, tuloy po natin sa ating pag-uusap ngayon, significance of 7. Ang katuturan ng katagang 7. What are the significance of 7? Alam niyo po, yung 7, ito po ay talagang very significant. Una po, meron pong 7 days of creation. 7 days of creation. And on the 7th day, nagpahinga ang Diyos. Kaya napaka-significant. Isa pa po, meron tinatawag na 7 weeks to complete the Feast of the Weeks. Pitong linggo, so magiging 49 po yun, o 490. Tapos yung susunod na ngayon, po yung kanila po tinatawag na 50th day. At yun po yung 49, and then another one is all about the 50th day, the day of Pentecost. Kaya very significant po sa kanila yon. Every 7th year is the Shemitah, or ang tawag po dyan ay land rest. 6 na taon, tataniman ang kanilang mga kabukiran. Sa ika-7 taon, mamamahinga ang lupa. Kung ano man ang tumubo doon sa lupa na yon, yan ay para sa mga stranger. Ganyan po kahalaga yung sinasabi dito. At meron pong, yun nga, 7 times 7 equals 49 or 49 years, making Jubilee period. Yung mga talata ay nandiyan po sa Leviticus chapter 25, verse 1 to 7, Leviticus 25, verse 8 to 22. At ito pong sermon na ito ay nagawa ko noon pa, noong 2023. Naipangalan po natin ito doon po sa Balagtas, doon po sa church nila Reverend Dr. Engineer Marlon Manayon. Ito pong significance of 7. And it is all by the grace of the living God, sa October 20, sa 8th anniversary nila, ako pa rin po ulit, sa biyaya po ng Panginoon, ang siya magiging speaker nila. Amen. Inuulit ko, sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Yes. Kaya yung mga banat ni Sister Rose kanina, marami na nabago dahil sa akin. No? Hindi po ako ang bumabago ng buhay ng tao. Nagiging instrumento lang po tayo ng Panginoon para ang mga tao ay makakilala kay Lord. At hindi naman makakilala yung pong lumago at lumalim, maging rooted, maging mature sa pananampalataya. So lahat ng yan, Soli Deo Gloria. Si Lord lang mabuti, ang galing. Amen? So, nauna po tayo sa ating po pag-uusap ngayon. Lumang tipan nito, Deuteronomy, pero meron po mga katuturan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. What are the significance of 7? Una po na significance, sinabing significance, Tagalog, katuturan. Kabuluhan, diba? Bearing. Una, sa verse 12 hanggang verse 14, tinawag po siyang the year of release. The year of release. Hindi na kailangan kumanta ng please release me, let me go. Lalo na yung mga merong relasyon na unhealthy. Diba? Yung merong mga ugnayan na para bagang magulo. No?
Dito po, ang background. Sabi po ng talata 12 hanggang 14, para maging klaro yung ating po pinag-uusapan, if your kinsman, a Hebrew man, or a woman, sold to you, then he shall serve you 6 years. Yan po yung kanilang ano. But, in the 7th year, you shall set him free. Amen? Kung ang iyong kapatid, kapwa Hudyo, a Hebrew man, babae man yan, o lalaki, ibinenta sa iyo, naging alipin mo, maglilingkod siya sa iyo ng 6 na taon. Pagdating na ika-7 taon, palalayain mo na siya. Amen? Yun ang kanilang gesture, kultura, pamamaraan ng tinatawag na pagiging alipin. May pagkakataon lumaya. So, yun po yung isa sa nakita natin magandang ano dyan. So, sa verse 13, when you set him free, you shall not set him away empty-handed. Pag pinalaya mo siya, nag-decide siya, umalis, huwag mo siyang paalisin na walang dala. Verse 14, you shall furnish him liberally from your flock and from your threshing floor and from your wine vat, you shall give to him, as the Lord your God bless you. That is the first significant ng tinatawag na 7. The 7th year is the year of release. Amen. Ang ika-7 taon ay taon ng paglaya. Paglaya saan? Sa pagiging alipin. Una, in particular. Ngayon po, sipatin natin. Sa atin po kapanahunan. Ang daming tao ang alipin ng kaaway. Hello? Ang daming tao ang gapos ng kaaway. Nakatalikala sa mga patibong ng kaaway. O kaya gapos ng isang pangit na relasyon. Hindi tamang relasyon. Gapos ng maling pagmamahal. Gapos ng iba't ibang uri ng mga bisyo. Amen? So, hindi ko po alam kung ano inyong kalalagayan sa inyo po mga buhay. Pero, ang mabuting balita, yung pong pagiging alipin natin, o pagka-alipin, o naging alipin tayo ng anumang gawa ng kaaway, meron pong takdang kapanahunan na ikaw po ay po pwedeng humingi ng patnubay at gabay sa Panginoon at humingi ka ng tinatawag na releasing paper. Amen? Maraming mga tao hindi kaya baguhin ang kanilang sarili. Hindi kaya alisin ang kanilang mga pagkakagapos sa anumang mga gawa ng kasamaan. Pero ang mabuting balita, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng magandang pagkakataon para ikaw ay makalaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Dami. Maling paniniwala, maling pananampalataya, iba't ibang uri ng tinatawag na pagkagapos. Pagkagapos sa pagiging sakit,
pagkagapos sa hindi tamang relasyon. Dito po, napakalinaw na yung pong alipin ay meron po pagkakataon na makalaya. Kaya lang, nakikita po natin dito, sabi nga, in the 7th year, you shall set him free. You shall not send him away empty-handed. You shall furnish him liberally. Saan galing? Pagpapalain daw. Sino po yung nakaranas na magtrabaho sa abroad? Lalo naging domestic helper. Natuwa ang boss niya, ang amo niya. Tapos magpapaalam na, ayaw pa nga paalamin. Pauwiin. Pero, gusto mo na umuwi. Nung umuwi ka, dahil tuwang-tuwa ang amo mo sa'yo, pag uwi mo, ang dami mong mga daladalang mga pagpapala. Amen? Dami po mga alahas na pinadala, mga kagamitan na pinadala, everything. So, yun po yung mga gesture po kasi ito. Kalakalan po ito sa ibang bansa. Hindi ka po dito sa Pilipinas, walang ganyan. Meron bang ganyan sa mga Pilipino? Hindi po sa atin yung pong ganyang ano. So, pagkakataon lumaya. Sabi nga po ng Bible, in the book of John, chapter 8, verse 32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Who is the truth? The Bible said, according to John chapter 14, verse 6, sabi ni Lord, I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to the Father except by me. Amen? And you will know the truth. Makikilala niyo si Jesus Christ. Makikilala niyo ang katotohanan. Malalaman niyo ang katotohanan. At siya ang magpapalaya sa iyo. Sa anumang uri ng pagkakagapos. Yun ang pagkakagapos sa Lord. Kaya ang tanong, matagal ka nang gusto palayain ng Diyos? Meron sa ating ganyan. Gusto ka palayain ng Diyos sa pagkakagapos, sa anumang uri ng mga bisyo. Ang masakit niya, katotohanan, meron mga tao ayaw lumaya. Hello? Gusto kang tulungan. Gusto kang tanggalin ng Diyos sa kanalagayan na yan. Pero ikaw, ayaw mo mag-decide. Ayaw mo bumakbang. Paano ka makakalaya? Amen? A year of release. Ako po, personal, isa sa binago ng Diyos. Amen? Lahat ng kalokohan, ginawa ko rin. Hindi pala lahat. Meron lang. Marami din. Kasi pag lahat na eh. Diba? Tama, Brother Eddie? Diba magkaklase tayo ng araw? Amen? Nung araw yun. Pero sa biyaya at grasya ng ating mapagmahal na Panginoon, nakilala ko siya. Nakadaog ang palad ko ang Panginoon. So, nakilala ko siya. Sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. At yun na po, malaya na gumalaw at kumilos ang Diyos sa aking buhay. Amen. Wala bagay na imposible sa Panginoon.
Walang bagay o walang sino man na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Ganun pa yan. At walang sino man na hindi kayang baguhin ng Diyos. Lahat tayo may pagkakataon. Magpakumbaba lang sa Kanya. Mag-humble down lang sa Kanya. Pag ginawa natin yung mga bagay na yan, aminin natin, Lord, hindi ko kaya mag-isa. Tulungan mo po ako, Panginoon. Yun na po yun. Gagalaw na siya, kikilos. Pero hanggat ikaw ay nagmamalaki, hanggat ikaw ay nagmamatigas ang puso, hayaan ka lang ng Diyos. Sige, tuloy ang ligaya. Tuloy ang kalokohan. Bukas makalawa. Nakita mo yung sarili, nakahiga ka na sa banig ng karamdaman. Huwag naman mangyari. Hello? Ang masakit niya, sana kung banig ng karamdaman, may pag-asa pa eh. Eh, paano kung ikaw ay nahiga doon sa ataon? Nung nahiga ka sa ataon, sasabihin ng mga kamag-anak ko, rest in peace. Wala pang rest in peace sa mga namamatay na wala kay Kristo. Wala. Wala. Ayun sa Bible. Bangungot na kamatayan yun. Amen po ba? The year of release. Kapag sinabing year of release, sa ikawalong taon, year of release pa rin ba? Hindi. Panibago na naman yung ng buhay yan. Meaning to say, katulad sa sinabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sahin ko para lang maging klaro, ito po, Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. May tatlong panahon. Panahon ng kanais-nais. Amen? Hanggat buhay ka't malakas ka. Nakapakinig ka ng Ebanghelyo. That is the right time. The proper time. Yung time na kanais-nais. Tapos sinabi yan, tingnan mo, ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Yun ang araw ng kaligtasan. Mapakinggan mo ang Ebanghelyo. Mabuting balita, sabi nga ni Sister Rose. Good news. Pagka iyan ay iyong binaliwala, pagka ikaw ay nagkibit-balikat diyan, yung panahon kanais-nais na yan, ay magiging panahon ng kahindik-hindik. Yung panahon ng kaligtasan na yan, na pinagkakaloob, priority o pabor, opportunity sa bawat isa po sa atin. Yan po ay hindi magiging panahon ng kaligtasan. Bagkos yan po ay panahon ng kagalitan mula sa atin po, Panginoon Diyos. Today, agad buhay ka, agad malakas ka, agad humihinga ka. Wala na pong maliligtas na namatay. Pag namatay, patay ka na. Impyerno kung impyerno, langit kung langit. Are you with me? Palakpan natin si Lord. Yan ang appointed time. Kaya merong year of release, 7th year. Hindi pwede magpa-release na 6th year or 8th year.
7th year ang releasing time. Amen? Yun ang protocol. Kumbaga, that is the first significance ng 7. Una, it is the year of release. Sabi nga po, pagdating na ika-7 taon, palalayain na niyo siya. Huwag paalisin na walang dala. Bibigyan ninyo ng tupa, trigo, inumin, at langis mula sa pinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Yun po yung kanilang pong gesture. Pangalawa, tinawag po siyang the year of remembrance. Sabi ng verse 15 ng aklat po ng Deuteronomy, verse 15. At alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos, kaya iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. The year of remembrance. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord our God redeemed you. Therefore, I command you this thing, today, the year of remembrance. Na para mayroong ipinapahawati ang salita ng Diyos. Sabi sa mga Israelita na mga pinagpala, na mga guminhawa ang buhay. No? Yung mga Israelita na ito, dahil dati rin po silang walang-wala. Ang mga Israelita na ito ay dati po silang mga hikahos sa buhay. Hirap sa buhay. Pag-ikot ng panahon, pinagpala sila ng Panginoon. Binless sila ng ating pumapagmahal ng Panginoon. Kaya sabi sa kanila, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt. Alalahanin ninyo na kayo ay dati ring alipin. Alalahanin ninyo, dati kayong from rags to become riches. Maraming pumatay niya. Naranasan natin yung matinding kahirapan. Ako lang, personal, hindi ko iniisip na maging ganito ang buhay. Alam niya nila, Ate Vicky, batang palengke ako. Broken family. Walang susulingan ng buhay. Founder ng fraternity. Patapon ang buhay. Alipin na kasalanan. Yung ikaw ay mahuling nagda-drugs. Nahuli ako nagda-drugs. Marami kami. Tapos iniikot kami sa buong palengke. Tapos may nakalagay dito sa amin. Huwag nyo maging tularan, mga adik kami. Hindi pa naranasan yan, Brother Ed, no? Naranasan ko yan, binata ko. No? Pagka inaalala ko yun, mapapaano ka eh. Mapapa-amaze ka. Talaga, mapupuri mo yung Panginoon. Lord, kahit sa hinagap, Panginoon, hindi ko iniisip na magiging ganito ang buhay. Hindi ko iniisip, Lord, na magiging pastor ako. Magiging tagapangaral ako ng iyong mga salita.
Kulang na lang sa akin, maghipas ng bata, mahuli. O mapatay. Pero doon pala, sinamahan na ako ng Panginoon. Kaya ano, ngayon ikaw, blessed ka na. Marami sa atin ganun eh. Testimony na Sister Baby. Diba? Mga www.com gamit tayo. Wala. Talaga kasi wala. Kayo rin. Marami sa atin ganyan. Pero pinagpala tayo ng Panginoon. Hello? Binless tayo ng ating mapagmahal ng Panginoon Diyos. Hinango tayo. Mula sa pagiging alipin. Sila, alipin ng Ehipto, wala silang kakayanan. Makaalis doon, makalaya doon. Hopeless. As in, hopeless. Pero ang mabuting balita, merong Diyos na umibig sa kanila, nagmahal sa kanila, gumawa ng hakbang at paraan upang sila mula sa pagiging alipin ay makalaya at ngayon ay maglingkod sa tunay at buhay ng Diyos. Hallelujah! The year of remembrance. When we are looking backward. Amen? Ang Diyos na ito, daming testimonya. Kaya kailangan ikwento ng ikwento. Alam nyo, kwento. Alam nyo ang kalalagayan, lalo na mga elders na iglesia na ito. Diba? Mga pioneer. Alam nyo. Hindi natin inisip na magiging aircon ito. Nakaroon dalawang palapag ito. Wala yan sa isip natin. Kasi chaos eh. Habang nagtitipon tayo noon, nagtatakbuhan ng daga dyan sa Makisan eh. Nagkahambulan ng pusa. Daga. Oh. Pag umulan sa labas, ulan sa loob. Pero, kaya nga, masarap lang alalahanin. Diba? Yung mga nakaraan, tapos din, ano ka na? Sino ka na? No? Ito na buhay mo ngayon. Sister Baby, bandog na, ano dito sa Pagusila ngayon eh. Bandog na tagapagpaanak. Diba? Nung dati, hindi masyadong ano eh, pansinin yung tawag na bilot, parang gano'n, yung kumadrona. Hindi masyado, kasi wala pa masyadong tao dito. Tingnan niyo po, the year of remembrance. Kaya sabi po rin, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt. And the Lord our God redeemed you. Amen. Hindi nagkataon, mas bless ka na ngayon eh. Meron Diyos na nagplano yan sa buhay mo. Meron Diyos na gumalag dyan sa buhay mo. Binigyan ka niya ng wisdom, binigyan ka niya ng karunungan, binigyan ka niya ng discard ito makaraan. Kaya ngayon, eto ka na. Amen. Oh. Tapos sabi nun, therefore, eto na. Concluding sentence ka. Therefore, I command you this thing today. Dahil diyan, pinagpala na kita. Ito ang utos ko sa iyo. Ito ang gawin mo ngayon. Amen? Yun na yung kasagot. Pag meron kang nabiling alipin, maglilingkod yan sa iyo, 6 na taon. Sa 7 taon, palayain mo yan. Amen? Pag pinalaya mo yan, huwag mong palalayain, walang dala. Amen po ba? Dapat may dala. Ano pa sukatan ng pagpapadala mo sa kanya? Sigod.
sa mga pagpapala na ipinagpala ko sa iyo. Amen? Amen. Glory to God. So, year of remembrance. Sabi nga rin ng isa pang therefore, kasi may therefore doon, may therefore din sa Romans chapter 12. In Romans chapter 12, reminds us the importance of the first 11 chapters. Ano po yung mga ginawa ni Kristo doon? Sa first 11 chapter ng Romans chapter 12, una po, mababasa po natin diyan, what Christ has done for us to accomplish His salvation. Amen? Ano pa? Salvation is a free gift of God made possible through our Lord Jesus Christ. Ano pa? No amount of human effort could possibly make us worthy of salvation. Ano pa? He died for us, redeemed us, adopted us, even when we are sinners. Ang daming mga blessing. Inisyatibo ng ating mapagmahal na Panginoon Diyos. Amen? In Romans chapter 5 verse 8, nasabi doon, datapwat ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang si Kristo'y mamatay para sa atin, noong tayo mga makasalanan pa. Di ba privilege? Kaya pumasok ang verse 12. Therefore, sabi ng verse 15 ng Deuteronomy chapter 15, therefore, tayo bilang mga mananampalataya, therefore, Romans 12. For clarification, basahin natin para lang natin maging malinaw ang ating po pinag-usapan. Sabi po ng verse 12, kaya mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod sa Diyos. Offer ourselves. Offering ourselves. Giving ourselves to the Lord as a living and holy sacrifice. Amen? Bakit kailangan natin i-offer? Ibigay. Dahil ang Diyos po ang siyang unang gumawa, nag-inisyatibo, humakbang, upang ikaw na makasalanan, walang pag-asa maligtas, ay magtamo ng pag-asa na magtamo ng kaligtasan sa biyaya at grasya ng ating mapagmahal na Panginoon. Hallelujah! The year of remembrance. Pangatlo, verse 16 to 17 ng Deuteronomy, din po pinag-usapan, the year of commitment. Na sabi nga doon, it shall come about if He says to you, I will not go out from you, because He loves you and your household, since fares well with you, then you shall take an oath, and pierce it through his ear into the door, and he shall be your servant forever. Amen? Ganda, no? Na kanya pong sinasabi. Tagalog, para lalo maging klaro. Verses 16 to 17. Ikapitong taon na. Year of release na. Ito na po ang senaryo. Palalayain ka na. No? Makakalaya ka na.
Magdadala ka pa ng mga spoil, pakinabang. Tapos ito po ang magiging, kung ito po ang magiging desisyon, sabi ron, kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo. Amen? Bakit hindi aalis? Sapagkat mahal ka niya. Amen? Ano dahilan kaya hindi aalis? Na-develop o na-establish yung pong mayabong at magandang relasyon. Kung sabihin niya, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat mahal ka niya at ang iyong sambayanan, sapagkat kinalugdan mo siya. Yung vice versa. Amen? Having a healthy and stable and loving relationship sa amo at sa alipin. Chance na para lumaya. Magsarili. Gumawa ng sarili niyang buhay. No? Pero dahil sa haba ng panahon ng kanyang paglilingkod dito sa kanyang amo na ito, amo na mabait, makatuwiran, mapagmahal, wala ka nang hahanapin pa. Kung pwedeng magdesisyon ang tao na naalipin doon sa tao na yon on the 7th year. Hello? Sabi ko ulit, ay kukuha ka ng isang pambutas at butasan mo ang kanyang tainga sa pintuan. At siya'y magiging alipin magpakailanman. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong aliping babae. Amen? Pagka yung alipin ay nagdesisyon na mananatili sa kanyang amo, na nagmahal sa kanya, magkakaroon ng ritual. Bubutasan daw ang tenga. Amen? At yun ang siyang magiging pinakatanda na siya ay nag-decide na magiging alipin habang buhay. Amen? Dalawa. Na kaninong option? Ang option ay nasa naging alipin. Amen? Tingnan po natin. Nung araw, ang umalipin sa atin, demonyo. Amen? Inalipin tayo ng demonyo, sinira ang buhay natin, winasak ang buhay natin. Amen? Ang nakakalungkot, mayroong mga tao, alam na nila, alipin sila, kaya nilang lumaya doon. Bakit? Ine-enjoy ang bisyo. Ine-enjoy ang kalokohan. Ine-enjoy ang mga masasamang gawain. Ano magiging resulta? Mapapahama. Hindi lamang pisikal. Ang masakit na mapapahama, alam niyo po, yung kaluluwa ng tao. Pag namatay ang tao, nawala ka kay Kristo, susunugin ang kaluluwa mo sa impyerno. Amen? Ito po yung isang senaryo. When we become a Christian, nakilala natin ang Panginoon, naramdaman natin kung gaano kabait ang Diyos. Nakita natin kung gaano kadakila ang Diyos. Kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Na lahat ng mga mabubuting bagay ay gustong gawin ng ating Panginoon Diyos sa atin. Papipiliin ka. Yung amo sa katauhan ng ating Panginoon Diyos na mapagmahal, na maibigin. Anong desisyon ang gagawin mo?
desisyon. Di ba, ang dapat na maging desisyon ay walang iba, kundi ikaw ay mag-decide na manatili ka sa Kanya, na maglilingkod habang buhay. Amen? Forever. Kahit ako personal, yan ang desisyon ko sa buhay ko eh. Lord, dahil buhay ka sa buhay ko. Nakita ko kung gaano ko gumawa ng mga matitinding himala sa buhay ko. Kaya Panginoon, ang buhay ko na ito, na pahiram mo, ay iniaalay ko sa iyo. Buong buhay ko. Amen? Hindi lamang po, Panginoon, ang buhay ko, pati ang pamilya ko, ay iniaalay ko sa iyo. Ang aking sampahayan, sa iyo sila. Personal ko yan, nag-desisyon ko ako. Kinobinan ko ang pamilya ko. Dahil ang Diyos na aking ko pinaglilingkuran, ako'y naniniwala na Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala sino man na nag-alay ng buhay sa Kanya na napaniwala. Tapos lahat na pabuti. Lahat na paayos. Anong dahilan para tayo ay tumalikod pa sa Kanya? Anong dahilan para tayo magpatumpit-tumpit pa? Maglilingkod? Hindi. Maglilingkod? Hindi. Hindi. Oo. Hello? Alam niyo, katotohanan, pinaglingkod na tayo ng ating Panginoon eh. Buong buhay niya. Pinaglingkod niya, iniwan niya yung langit, bumaba siya rito. Tino mo sa kasalanan mo, paglilingkod yan. Pinaglingkodan tayo. Ngayon, ano dapat na maging tuon natin? Di ba buong buhay din natin, dapat ipaglingkod natin sa ating pumapagmahal ng Panginoon? Minahal tayo ng Panginoon, suklian natin na iba yung pagmamahal. Kahit suklian pa nga natin yan, hindi pa rin matutumbasan yan eh. Are you with me? Kumusta po? Bawat isa po sa atin na narito ngayon. Marami kasi mga Kristiyano parang ingratitude. Yung ingrato, ang ingrato, ginawa ka ng pagmamahal, ginawa ka ng mga mabuting bagay, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Hello? Dapat meron ba tayong gratitude heart? Ginawa ka ng mga mabubuting bagay, magagandang bagay ng ating mapagmahal na Panginoon? Walang dahilan para hindi natin lubusang paglingkuran ang Diyos na umibig at nagmahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. So, the year of great commitment. Amen? Hindi na ako magpapatas ng mga sino rito yung nagpapasaway. Diba? Sino rito yung mga magawa pa ng mga kalokohan? Huwag niya kasi pabayin ninyo. Baka mahirap magpatas lahat eh. Diba? Hindi na ka ito, nabubuo ka ngayon dyan. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung remaining life mo, i-commit mo na yan kay Lord. Amen? I-commit na yan natin kay Lord. Upang mapabuti yung mga huling yugto natin dito sa mundo na ito. Amen? Hindi pa yung gusto makaranas ng abundant life. Yung buhay na ganap at buhay na kasiya-siya, yung huling yugto ng buhay natin. Kasi yung kamay, yun yung huling yung mga huling yugto ng buhay natin. Ito po, kung ikaw po ay magkakaroon ng recommitment, sabi nga, the principles of recommitment, una, it is voluntary choice. Wala sa pilitan ito. Amen? Hindi ka hatake o ano man, okay, kakadena, oy, suwang na akin. Magkabita tayo kay Lord. Hindi, personal choice ito. Voluntary ito. Sabi nga ng voluntary, sabi nga, God desires and deserves of service, but the choice is yours. Amen? He desires. Karapat dapat siya paglingkuran.
Pero ang choice, iniwan pa rin sa atin. Are you with me? Ano pa? It is a permanent choice. Pag nag-recommend ka, permanent yan. Amen po ba? Hindi yung okay ngayon, bukas hindi. Sabi nga, once you are committed to His Lordship, you are committed for life. Amen? For life. Sino po rito yung gusto mag-commit kay Lord? For life. Oh. Sino yung gusto mag-commit kay Lord? Every Sunday lang. Alam niyo po, from Monday to Sunday, naglilingkod tayo kay Lord. Amen po ba? Hindi lamang every Sunday. Umaga pa lang. Ulay-ulay na sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin, meron kayo lamang kay Lord. Ano pa po? It is a painful choice. Painful. Bakit painful choice? Sabi nga, serving Him costs a great deal. He does not promise life without pain. In other words, there is a permanent scar where the ear was pierced. Permanent scar. Bubutasan ng tape. Permanent. Kaya paglilingkod sa Panginoon, hindi po siya nangako ng abundant, yung life na talagang yayaman ka. Hindi ganun eh. No? Pero pwede naman. Pero hindi lagi ganun. Ang paglilingkod kay Lord, sa totoo lang po, full of sacrifice. Pero sa kabila po ng sacrifice, when you sacrifice for the Lord, ang kasunod noon, sacrifice. Amin po ba? At yung huli, it is a wise choice. Although it was painful, but being in the service of a kind and a loving God was far better than He who truly cared for us. Amen? Wise choice. Tanong, sino po rito yung mga tao magulang? Yung wais. Di ba yung mga wais na tao, hindi pwede nagpapagulang? Magulang yan. Mangutak yan. Diba? Kung ikaw po, wais ka sa mundo na ito, ang payo ko sa iyo, maging wais ka pagdating sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pag-aalay ng buhay kay Lord, ito po, wise decision. Amen? Ang pag-aalay ng sarili kay Lord, wise decision. Huwag po natin baliwalain ang pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung ang ikapitong taon ay panahon ng pagkakataon, nasa alipin po yan kung siya ay mananatili sa amo o dalaya at iiwanan ng kanyang amo. Tayo po, meron po tayong 100% amo ang Diyos na napakabuti, na napakabait, napakamapagmahal. Kaya, iniiwan po sa atin ang desisyon. Ano ang gusto mong maging desisyon sa harapan ng ating mapagmahal na Panginoon? Kung pwede ba ikaw ay mag-desisyon not just only for yourself, pwede ka mag-decide pati pamilya mo. Kasi ayon dito, pag nag-decide ang isang tao, pati pamilya niya kasama. Amen? Kaya family day po tayo eh. No? When you decide personally, i-include mo ang pamilya mo. I-include mo ang lahi mo. I-include mo ang iyong sambayanan. Na kayo ay sama-samang maglilingkod, magpupuri, sasamba, iaalay ang ating mga sarili sa buhay at makapangyarihan Diyos na umibig at nagmahal sa bawat isa sa atin. Tayo po tayo lahat at patuloy natin ang hingin ang banal na presensya ng ating mapagmahal na Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo alang-alang sa atin,
Hallelujah. We glorify your name, Lord. Salamat. Maraming. Sa umaga pong ito, dahil minsan pa po Diyos, pinatagpo mo po kami. Patuloy mo pong pinag-intindi po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita na kung saan, Lord, ay kami na dati rin po naging alipin ng kaaway. Pinalaya mo po, Panginoon. Tinamo mo po sa pagiging alipin ng kaaway, Panginoon. At kami ngayon ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po 6 na taon lang kami maglilingkod sa iyo. Bagkos, Panginoon, magdi-decide po kami, O Diyos, at nag-decision po kami, Panginoon, kasama ng aming pong pamilya. Buong sambayanan po namin, O Diyos, ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming pong Diyos na sasampahin habang nabubuhay kami, habang malalakas kami mga malulusog, Panginoon. Sa iyo po lamang kami magtitiwala. Sa iyo po namin ilalapat, Panginoon, ang aming pong taus-pusong paglilingkod at pagmamahal. Dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Ikaw ang unang naglingkod at nagsakripisyo alang-alang sa amin. Hallelujah. We thank you so much, Lord, sa pribilehiyo na ito, Panginoon, na kami, O Diyos, ay binigyan mo po ng oportunidad upang ikaw, Panginoon, o aming igumit ang aming mga sarili. Minsan pa, Panginoon, narito po kami lahat. Ikinukomit namin ang aming sarili sa iyong harapan. Kaya mataas po natin yung mga kamay sa presensya ng ating Panginoon. Isinusuko namin, O Diyos, sa iyo ang mga nalalabing panahon ng buhay namin na itatagal namin dito po sa mundo na ito. At kaakibat po, Panginoon, ang commitment namin na ito. Ikinocommit din po namin sa iyo, Panginoon, namin po mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Aming panalangin, O Diyos, abutin mo rin po sila. Sila man, O Diyos, ay iyong pong biyayaan, Panginoon, na sila ay mabuksan ang kanilang po mga diwa at kaisipan. Kilalanin ng tunay na buhay na Diyos, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maawa ka, Panginoon, sa aming po mga mahal sa buhay. Kung paano kami po nagtago ng kaligtasan, idaloy mo rin po ang kaligtasan, Panginoon, para sa aming po mga mahal sa buhay. Gumawa ka po ng mga hakbang at paraan. Makita nila at makilala nila na kailangan kanila, Panginoon, sa buhay nila. Salamat po. Hallelujah. Habang kami po ay umaawit, Panginoon, patuloy nga po, Santong Espiritu, ikaw ang siyang umabot, tumatagpo sa bawat isa po sa amin na naririto. Hallelujah. Sino ang puso kong nag-iisa? Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailanpaman aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang dami kong sandigan.
The Lord our God is beside you. Nasa tabi mo siya, nakikinig at pinakikinggan ng dahil ng iyong puso na iyong labing. Isang usal na panalangin sa ating mapagmahal na Panginoon. At ang pangako niya, hindi magbabago. Katulad sinabi niya, hindi kita iniwan, hindi kita pababayaan man. That is the very promise of God. Pangawakan po natin yan. Nais ng Panginoon, fully surrender our life to the Lord. Buong katauhan mo, surrender ka ating Panginoon. Ang sarili mo, surrender natin ating mga sarili sa Panginoon. Dahil gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, siya ang unang gumawa ng mga matitinding hakbang upang ikaw ay makatayo ngayon dyan at damo ng kaligtasan, biyaya na nabubuhay tayo. Kaya walang dahilan, kapatid, na isuko na fully surrender our whole life, our family to the Lord. Dahil walang bagay na isinuko sa Panginoon na napariwala. Lahat ng bagay na isinurrender natin sa Panginoon, isinuko natin sa Panginoon, lahat ng ito ay pawang mga napabuti at mapapabuti at patuloy na mapapabuti. Hallelujah! Yes, Lord, pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako from the bottom of our hearts. Kaya minsan po, Lord, ang buhay namin ay sa iyo, ang aming mga anak ay sa iyo, ang aming sampayanan ay sa iyo, ang aming buong pamilya ay sa iyo, ang aming lahi ay amin pong ikinukupit sa iyo, Panginoon. Inaangkin po namin, O Diyos, na sila ay kapwa namin makakasama naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Hallelujah! Glory! So, patuloy po natin aalalahanin, it is a year of a day of remembrance. Aalalahanin po natin patuloy ang sakripisyo ginawa ng ating mapagmahal na Panginoon alang-alang sa iyo, na kung saan ang kanyang katawan ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo ay umagos doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil siya po'y nagkasala. Kaya nangyari po ang mga bagay na yun, hinayaan niya na mangyari ang mga bagay na yun sa kanya dahil mahal na mahal na mahal ka ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Glory to God. Dakilang Diyos, aming pong panalangin na iyong basbasan ang mga simbolo ng katawan, ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang simbolo na iyong dugo, Panginoon, na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Habang amin pong gaganapin, Panginoon, ang pag-aalaala na ito sa iyong sakripisyo, alang-alang sa amin. Makita rin po namin ang iyong mga sarili, Panginoon, na kami ay iyong pawang kinakabagan. Kami ay iyong pawang inibig at minahal at binigyan ng pagkakataon upang kami makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa basbas na iyong ginawat sa mga simbolo na ito. Upang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.